Isang mapagpalayang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw, magandang gabi mga kakanto. Saan man dako ng mundo kayo naroroon ngayon? Kumusta po kayo? Happy 126 years ng kalayaan ng Pilipinas buhat sa mapang-api at mapang-alilang gobyerno ng Kastila. Tumindig po tayo at labanan ang tangkang pananakop ng ibang bansa upang maipamana pa din natin sa ating susunod na salinlahi ang kalayaang tinatamasa natin ngayon. Ang motovlog po natin today ay magdadagdag po ako ng aking reaksyon sa mga mahalagang issues ng bayan na napapanahon. Layunin po ng Kanto Tejero Channel na ipalaganap ang katotohanan, labanan ng lumalalang fake news at disinformation na ikinakalat sa social media at maging sa mainstream media. Sa ngayon po ay isa pa lamang naman ang notorious na mainstream media. Yan po yung kasalukuyang suspendido ng NBC. Voluntary po natin itong gagawin para sa kapakanan ng mas nakararaming mga Pilipino na nangangailangan ng guidance para di sila tuluyan na ma-brainwash ng mga black propagandists na nagsusulong ng kapakanan ng ilang politiko, lalo na ang mga nagpapakalat ng disinformation narrative ng China na pinapakalat naman ng mga makabagong makapili sa panahon natin ngayon. Wala po akong among pinagsisilbihan, hindi po ako loyalista ng mga Marcos, hindi rin po ako Duterte supporter, at hindi rin po ako dilawan o ang tinatawag nilang pink lawan. Naisip ko lang po na samahan ng aking reaksyon ng aking mga motovlog upang tumugon sa panawagan ng ilang independent vloggers na lumalaban sa giyera ng fake news at disinformation. Ito ang hindi ko makakalimutang pahayag ng tagapagsalita ng PCG na si Commodore J. Tariela. Pakinggan po natin. Yan, napakahalagang bagay yan na dapat magkomento tayo for us to support our efforts in transparency and sharing the right information at ma-educate natin ang mga Pilipino na yung ipinapakalat ng mga trolls na to ay hindi totoo. And then the second thing that the Filipino people can do as a patriotic citizen of our country to support our fight for the West Philippine Sea is that in the upcoming election in 2025, napaka-critical nito, Coach Darren. We need to elect senators and congressmen who will make up the legislative branch of our government. Napakalaking ambag nila kung ang ipuposisyon natin dito ng mga senador at kongresista ay susuporta sa adhikain ng ating Pangulong Bongbong Marcos na they will not surrender a square inch of our territory to any foreign power. Mahalaga po na makibahagi tayo. At doon po, kahit sino na mahilig sa social media ay pwede sumali. Kahit di po kayo gumagawa ng contents. Ang kailangan lamang po natin gawin ay share ang mga contents na buhat sa mga independent vloggers na layunin ay lumaban or labanan ang fake news at disinformation. Mamaya po ay magbibigay ako ng 3 independent vloggers na aking pinagkakatiwalaan. Mahirap mabisto o malaman kung ang isang vlogger ay propagandist o nagsusulong ng mga pampapogi news or propaganda para maging popular at makakuha ng simpatiya ang isang politiko o grupo ng mga politiko. Kaya sa vlog kong ito ay sisikapin kong mabigyan kayo ng guidance. Ito po ay base lamang sa aking napanood, nabasa sa mga news at experience bilang isang vlogger din.
Unahin na natin kung paano malalaman na ang vlogger ay propagandist. Ano ba ang propagandist? Ito ang definisyon sa aking sariling opinyon. Siya ay isang tao na kadalasan ang profesyon ay manunulat sa pahayagan, journalist or broadcaster, at ang trending sa panahon natin ngayon ay vlogger na nagsusulong, nagpo-promote ng isang particular na organization na kadalasan ay politiko, nagpapublish ng persuasive political content na ang layunin ay ipakita lamang ang side na maganda, kapuri-puri na mga gawain ng amo niyang politiko, o di kaya ay consistent na contents na paninira sa kalaban ng politiko niyang amo. Kadalasan ay gumagawa siya ng contents upang pagtanggol ang amo niyang politiko sa mga backlash, upuna sa mga di popular na desisyon ng politiko, at pwede rin iskandal. Maging mapagmatyag po tayo. Obserbahan ang mga vloggers na inyong pinapanood dahil baka isa na kayo sa mga nabibrainwash. Kapag sa mga vlogs niya ay lahat papuri, walang nababanggit ng mga kasiraan sa isang specific na politician, ay malamang siya ay propagandist. Wala akong maisip na motivation o dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga vloggers, kundi ang dahilan ay hanap buhay, serbisyo sa politiko kapalit na pera. Sa aking mga susunod na vlog ay magbibigay ako ng mga vloggers na pwedeng ituring na propagandist. Kailangan po natin itong gawin para labanan ang nagiging kultura sa social media sa kasalukuyan nating panahon. Mga kakanto, siguro naman ay may naisip na kayong vloggers na pasok sa criteria sa katangian ng isang propagandist. Pwede kayong mag-comment at magbigay ng pangalan ng vlogger na sa palagay nyo ay propagandist. Po ito bawal dahil opinion nyo yan at base na din sa mga contents na nilalabas nila. Sino naman po sa mga vloggers ang dapat nating pagkatiwalaan? Malaki po ang nagiging epekto sa mga manonood ng mga fake news at disinformation, lalo na sa emosyonal at psychological na bahagi ng ating pagkatao. Kaya dapat ay aware tayo kung sino ang vloggers na pinapanood natin. Di ko po sinasabi na wag na tayong manood sa mga propagandist, pero dapat alam natin sa ating sarili na pwede tayong ilihis ng paniniwala ng mga propagandist. Naniniwala po ako na lahat tayo ay may tinatawag na personal biases. Ito yung pagpanig natin sa isang side versus sa opposite side itong. Para mas maunawa natin ang tinatawag na personal bias, magbibigay ako ng halimbawa. Barangay captain ka sa inyong lugar tapos may nagrereklamo sa inyo at ang inirereklamo ay kaanak mo. Kahit hindi mo pa naumpisa ang imbestigahan ng reklamo, ay natural, napapanig ka sa kaanak mo. Ang ginagawa ng matinong kapitan kapag may ganyang insidente ay dapat na hindi siya ang tatayong mediator para maiwasan ang bias. Yan yung tinatawag na inhibit kung sa mga korte. Sino po ang aking pinagkakatiwalaan na vloggers sa mga issue ng bayan? Siya po ay walang kinikilalang amo na pinaglilingkuran. Kaya niyang batikusin, unahin kahit na sinong sa palagay niya ay mali ang ginagawa o patakaran. Kaya niyang bigyan ng papuri kahit sinong gumagawa ng tama para sa kapakanan ng nakakaraming mamamayan. Hindi po siya maituring na balingbing dahil kapag tama ay pinupuri niya, tapos kapag mali naman ay pinupunan niya.
Sa ngayon po ay 3 pa lamang ang vloggers na pwede kong banggitin na hindi propagandist. Una at Facts First ni Christian Esguerra. Podcast ang style ng kanyang mga contents. Nag-i-interview siya sa mga resource persons na sa palagay niya ay may alam or expert sa mga isyong tinatalakay. Journalist po siya at dating broadcaster sa mainstream media, kaya marami siyang connection sa mga resource persons. Pangalawa ay si Attorney Enzo Recto Cabunyog, abogado at profesor sa College of Law ng Ateneo de Naga sa Bicol Region. Dahil abogado siya ay kaya niyang himayin ang mga issues ng bayan, maging sa aspetong legal. Pangatlo ay si vlogcaster Armand Dean. Isa siyang retired PR manager o legitimate na propagandist dati. Marami siyang politikong naging customers. Isa na si dating Pangulong Erap Estrada at si Isko Moreno. Alam niya ang mga moves ng mga politiko kung parte lamang ng PR ang mga ginagawa o legit na serbisyo publiko. Kaya po kapag may mga napapanood akong topic na dinidiscuss ng mga vloggers, ay pinapanood ko muna sila kung ano ang kanilang pananaw bago ako maniwala. Minsan kasi parehas din ang pananaw nila sa pananaw ng ibang vloggers, pero kadalasan ay opposite o kabaliktaran ang mga pananaw ng 3 vloggers na yan versus sa tinatawag natin ng mga propagandist. Hanggang dito na lamang muna po ang ating kwentuhan, at muli po ay inaanyayahan ko kayo na mag-browse sa aking official TikTok account. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kakanto, Ricky Robles Padulina po, lumalaban para sa bayan.